Hey everyone, The Hobbyist Vlogs here, and today, magpapapalit tayo ng gulong ng ating Nissan Navara 2024. So, based on the model, of course, 2 years old pa lang siya, and I know some of you might think na masyado siyang bata to change the tires, but it depends on the situation. So, I'm using it for my business. That is why you will notice that it is a bit thinner na. A lot thinner compared to some of you na merong 20k mileage, and I'm on a 50k mileage plus na. So yeah, I'll show you how to identify if kailangan na palitan yung gulong ninyo, especially kung stock pa rin yan from casa. Yeah, so samahan nyo ako, magpapalit tayo ng gulong, and I'll show you the cost. Diyos ko, ito yung pinaka-ayaw ko, yung gastos. But anyway, wala tayong magagawa. Bumili tayo ng sasakyan. We have to be responsible to maintain it as well. So anyway, I think kita naman. So, hindi ko na siya pinasok. Yan. Just take a look of this. Ayan o. Nakita niyo yung gulong ko. Marami na siyang damages. And almost nasa minimum thread na siya. Yung humps na nandyan. Yan. Malapit na siya sa minimum thread niya. So, and also, ito kasi yung Geolandar na Yokohama. This is actually a stock tire. And based dun sa Yokohama, nireklamo ko kasi yung mga damages niyan. The reason why na nagkakaganyan yan, familiar yung mga Navara owner dyan, is because yung rubber nito is hindi siya manufactured dito sa Philippines. So, hindi siya naka-acclimate for our country. So, that's normal. It's just, masakit siya sa mata. Kasi makita nyo, parang delikado siya. Pero sinulit ko pa rin siya. Hindi naman siya sumasabog or whatsoever. So yan, nakaalis na tayo ng bahay. From San Pedro, Laguna nga pala ako. Exit ako ng San Pedro exit. And entry naman ako ng Susana exit, and then divert ako sa right side going to MCX. And then paglabas ko dito ng MCX, I have to turn right going to Las Piñas or Zapote Road. And then bago mag-Petron sa left side, I'll show that to you para ma-locate nyo yung location. So while I'm driving, let's discuss ano ba yung mga expected nyo na mapapansin ninyo sa sasakyan nyo kapag dyan na talaga yung gulong. So, it is not really about the mileage eh. Hindi natin pwedeng sabihin 50,000 magpalit ka na. So, sa akin kasi, hindi ako nakakaramdam ng na-misalign na yung nawala na sa alignment yung gulong natin. No? And ang pinaka napapansin ko is yung vibration sa steering wheel. It's very subtle. Depende sa gulong ninyo. Yung vibration niya, hindi naman yung wild na vibration. How can I put this? Parang mas nararamdaman mo na compared nung brand new yung sasakyan mo, yung gulong mo. Mas nararamdaman mo yung imperfections ng road kahit asphalt pa yan. The reason behind that vibration is your wheels are probably out of balance na. So, when I say out of balance, yung rubber kasi na pinapalit natin, hindi naman pare-pareho yung weight niyan. Although bilog siya, perfectly circle siya, hindi siya balanse. So, yung weight nung rubber niya, ng mga spike niya, hindi pare-pareho. And that is the reason why yung mga services gaya ng car services or maintenance service provider gaya ni Minerva, meron silang ginagawa na wheel balancing. Yan. Ang purpose nun, napapansin nyo naglalagay sila ng weights dun sa pinaka-mags ninyo, yung maliliit na dinidikit. So, ang purpose nun is to balance yung pinakagulong mo. And while it is rotating at certain speed, no, especially on higher speeds, no, babalanse siya. Hindi mo mararamdaman na nag-shake siya. If I will be logical, explain it logically, di ba kung may electric fan kayo sa bahay, kung wala sa balance yung pinaka-fan blade niya, ganoon yung ulo ng fan, no? Manginginig siya. Pero pag medyo yung balance yung electric fan mo, yung blade niya, walang pingas,
perfectly weighted siya, tahimik yung fan mo, hindi nagsishake yung ulo ng electric fan. The same logic doon when it comes to our tires. So, it's really important. Actually, ang recommended talaga na papabalance ka ng tire is every year, no? I think safest na yon. Pero, syempre tayo, hindi naman natin ginagawa yon. Hindi naman tayo strict sa maintenance. Minsan, hindi natin napapansin. We just use our cars pang drive lang talaga from point A to point B. Hindi tayo masyadong sensitive, and I can't blame everyone for that, kasi hindi naman lahat knowledgeable sa sasakyan. Hindi naman tayo nung kumuha ng sasakyan na inintroduce tayo sa mga kapag nanginginig na, may vibration na sa manibela, ito po yung dapat gawin. The only thing that they're saying you is to have it checked every 5,000 kilometers or 10,000 kilometers. So, I'm vlogging this for you to get a better understanding, a deeper understanding sa kanya-kanya nating mga sasakyan. So, I think it is good to know kasi syempre, kaya nga preventive. We are preventing excessive wear ng gulong, lalo na sa misalignment. No? It's not about the wheel balancing. It's on the alignment naman. So, pag wala naman sa alignment yung gulong mo, mapapansin mo, like pag binitawan mo yung steering wheel mo while you are driving, let's say from 60 kilometers per hour, magsaswerve siya ng konti-konti sa direction kung saan misalign yung pinakagulong mo. I think dapat nating ingatan yung, kasi syempre, usapan yung gulong, ito yung nakalapat sa road eh. Ito yung nakadikit sa road. Ito yung nagbibigay ng direction sa sasakyan mo. So, I think this is a big factor when it comes to your safety, lalong-lalo na sa kanya-kanya nating pamilya. So, I'm almost on my destination. Nasa Daang Hari Road na ako. Malapit na tayo sa Minerva, and pagdating natin doon, we will inquire. Maybe we will ask some discount kung meron, kung apat. I can't assure the discount. But, well, value for money, di ba? Hindi naman tayo limited sa pagtatanong. Importante yung magtatanong ka pag magpapamaintain ka ng sasakyan. So, yan, binabaybay ko lang yung Daang Hari Road. After MCX, nag-turn right ako. Madali lang siya puntahan eh. Very accessible yung Minerva dito. Although may Minerva din sa amin sa San Pedro, but I noticed the cleanliness and yung pagiging organized ng pinaka-workstation nila. Siyempre, pag organized yung workstation, pag malinis, what do you expect? Diba? Siyempre, pwede mong i-expect na organized din yung pinaka-system nila doon, yung sistema nila ng pagpapalit ng gulong, pag-maintain ng sasakyan. But I'm not giving you the assurance. Kanya-kanya yan. Depende pa rin yan sa senior mechanic nila or paano nila hinahandle yung mga bagay-bagay. Okay? So, ito. Malapit na ako sa Versailles. Versailles ba or Versailles? I'm not really sure about the pronunciation. So, pag nakita mo na yung Versailles na post doon, yan, may stoplight, and then we have to turn left. Yun lang. Hinabot tayo. Pero it's okay. We can wait naman. So yan, we're almost go na. Give it a minute or two. Yan. So, turn left lang tayo dito sa Versailles. And then, turn right. Ayan. So, ang ganda ng arko, no? Anyway. Then, turn right. Then, malapit ka na. Nandito ka na sa Versailles Town Plaza. Yan. Masarap yung steak dyan. Yan sa may Eduardo's ba yan? Yan. Ang dami ng pila. Lo. So, ayan. Malapit na ako sa Minerva. Ayan. Dito tayo mapapalit ng gulong. So, mukhang pila na siya. Ayan na, Minerva. Ayan, pinapapalitan ko na yung lifter nila. Nasa
gitna. Hindi basta-basta. Yan. So, palitan ng lahat ng gulong. Ang pangit na boss ng gulong no? Yung stock pa yan Ayan. Parang ano siya napipingas. Ayan. So, ayan, nakasalang na. And then, wheel balancing, and also alignment check-up. Hindi pala free yung alignment. Yung free yung check-up. Pero yung wheel balancing, may charge kada tingga. 50 pesos kada tingga. Balance na ka. So, the place is nice. No? Pwede ka rin dito magpa-maintain ng sasakyan, mag-PMS, repair. Ayan. So, this is Minerva Las Piñas. This is sakop na ito ng Las Piñas. Sa Versailles. You can use Versailles as fuel. Yung gulong. Ito? Highway lang siya. Pero ride comfort naman to, no? Oo. Ang lambot na ito, sir. Hindi siya matagtag. Yung hindi matagtag. Ito yung pinili natin. Kesa all terrain. Kasi malakas sa gas yung all terrain. Tsaka Michelin talaga. Anong year to? 26 na po. 26 na. Okay. Sige, salamat. Okay na. Ito, sir. Nakakaya ka. Wala tayong 255 no? Hindi siya standard. Ano na yun, sir? Stock na yun sa kasa. Kasa. Parang ito, tinan mo, bitak-bitak yung ano niya. Pero 2 taon pa lang to Ngayon, dapat yan. Ano yun Sama na. Okay, thank you. Ayun, wasgag na yung pinaka-rubber niya. Tutuklap na. Stock to. Hindi siya acclimated sa Philippines. Kaya nagkakaganyan yan. Yan yung pinaka-main reason. Delikado rin siya somehow. Although Yokohama didn't respond to me properly. Ayan, so natanggal na yung mga dati nating gulong. Ini-install na yung bagong Michelin SUV na gulong. So mas malapad siya kasi 255 yung stock ng kasa. This one is 265. Ito naman yung sa wheel balancing, yung sinasabi ko sa inyo kanina, nilalagyan ng tingga to balance the wheels while it's rotating. And ito naman, kung mapapansin nyo, nilalagyan na siya ng mga sensor para makita na sa computer. Yung computer, yung bar na nakabalot ng blue dun sa front. Laser yan to check if it's aligned vertically and horizontally. Ayan, so right now, piniprepare na siya for alignment. Ayan. So, hopefully, nasa alignment pa siya kasi dito naman tayo madalas nalulubak. Pinakalibrate na siya back and forth. Yung mga sensors niya naka-attach na dun sa mismong mags. There are different types of alignment. Minsan, wala yung gulong mo. May iba, wala yung gulong mo. Directly yung sensor sa mismong studs. But this one, I think this is a more modern alignment equipment. Yeah. Some of us are familiar sa mga old school na PC yung ginagamit or tali. But this one is the modern approach, which is a lot better and with more accuracy. And dun sa monitor sa baba, sa harap ng sasakyan, makikita kung naka-align siya or hindi. Not to mention, very comfy din yung waiting area nila. Aircon, kita mo yung fully glassed siya. Kita mo yung ginagawa sa sasakyan mo. Unlike sa kasa, no, hindi mo masyadong kita. May nakita lang ako kung ganung kasa is Toyota Bacoor. Maybe I'm wrong. Maybe some of the kasa ng Toyota or all of the kasa ng Toyota. Sa Nissan, hindi nakatago siya. So anyway, yan. Tapos na yung ating sasakyan na si Snow. And we're ready to go. So yun guys, nakauwi na nga pala ako at ang binayaran ko ay tumataginting lang naman na 46,000 pesos. Kasi malaki yung gulong and also quality yung pinili natin, hindi yung lower quality ng gulong. Talagang top notch yung pinili natin kasi sa gulong, dyan nakasalalay yung safety mo as a driver, especially yung pamilya mo na madalas ay passenger mo sa iyong sasakyan. So for me, myself, yun yung pinaka-importante. But sometimes, hindi talaga pasok sa budget kasi napakamahal talaga ng rubber or ng gulong. But, I think the best recommendation na may bibigay ko is to look for reviews sa gulong.
check the company of the manufacturer ng tires, and from there, you decide kung anong gulong ang pipiliin mo. So, para sa akin, hindi ko ini-impose, pero nire-recommend ko sa inyo na piliin nyo yung top-notch or high quality na gulong kasi hindi naman yan every 5,000, 10,000 pinapalitan. And laging mong tatandaan, ang pinaka-importante is yung safety ng pamilya mo o ng sarili mo. Yun lang. If you like this video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe.